Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, and that's the fun part! Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all! Alright, a blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Dito muna, kamusta na po ang lahat ng ating mga nanonood sa oras na ito? Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sa mga kapatid po natin, mga OFWs at nasa ibang bansa, sa mga oras na ito, isang mapagpalang umaga, isang mapagpalang tanghali, hapon at gabi na rin po. Saan man kayo nandoon, patuloy po tayong pinagpapala ng Panginoon and always pray, no? Lagi po tayong manalangin po sa Kanya. Let us always put God at the center of our lives. Ayan, special thanks po sa ating partners. Unang-una po, Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops. Be inspired, be Wingspired. Luminosa Stem Cell Powder Drink. Beverage po ito na napakasarap, lalo-lalo po pag marami pong yellow or ice. Refreshing at the same time very healthy po ito. Luminosa Stem Cell Powder Drink. And last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Again, thank you so much po sa aming mga partners. Also sa Anything Goes crew, maraming salamat po kay Miss Mara Panganiban, kay Miss Ezra Joy Mendillo, ang ating new ministries chairperson, si Mr. Jen Mendillo and Mr. EJ Mahipus, ang ating executive directors, si Mr. Ryan De La Serna and Mr. James Raymond Rabiz, ang ating director. Also si Mr. Sean Abela, ang ating multimedia chairperson. And last but not the least, syempre, maraming salamat po sa administrative pastor po ng Central United Methodist Church. Walang iba po kundi si Reverend Carlos Onilla. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta at bumubuo po ng itong programa po na ito, Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Kaya dito muna. Alright. So let us all be reminded, no, bago nating i-introduce ang ating special guest for this evening, let us always be reminded na maging peacekeepers tayo, no? Blessed are the peacekeepers. Lalo-lalo po, marami po tayong mga pinagdadaanan, marami po tayong na-encounter. Lalo-lalo po sa social media. Yan po yung number one na let's say, yung bumubungad sa atin, no? Sa morning pa lang, usually, di ba, pagising mo pa lang, habit na natin yun eh. Kinukuha natin ang ating mga gadgets, di ba? Whether laptop, whether cellphone, or whether kahit ano pa yun, computer or other stuff. Unang-una po natin tinitignan usually sa panahon ngayon is yung social media. So ano po yung napupulot natin, nasasagap natin sa social media? Of course, nandyan po, may mga magagandang balita, mga positive. At the same time, meron din po mga hindi magaganda or yung mga negative na balita. So, let us guard our hearts, no? Let us always be prepared na kailangan harangan po natin yung mga negative po na nakikita natin or napapanood natin at naririnig natin sa social media. Kasi unang-una po, morning na morning pa lang, di ba? Usually, ganyan eh. Makikita mo kaagad, balita, merong nagpatayan, mga ganon, merong nadisgrasya. Well, hindi naman natin kontrolado yan. Pero usually, pag mga balita kasi, yan yung mga yan yung mga nakakahugot ng audience eh. Kaya usually, mga negative, mga una natin mga nababalitaan. Pero let us always be reminded, no? Hanapin po lagi natin sa social media yung mga magagandang news.
ang dami po dyan. Di ba? Sa social media, may makikita po tayo dyan yung mga inspiring messages, biblical verses. Di ba? Maraming ganyan eh. Tapos yung mga devotions, morning daily devotion, lalo na sa Central United Methodist Church. Meron po tayo niyan every day, no? At 8 a.m. Yan po yung lagi nating hahanapin, no? Pag binuksan po natin ang ating mga cellphone at nag-tune in tayo sa social media. Kaya always be reminded, no, mga viewers, lagi po tayo, stay positive po tayo. Lagi po nating iisipin, unahin po natin ang Panginoon. Okay? So sa oras na ito, this is the moment, no, na inaabangan po nating lahat. Ang ma-introduce po at makilala nyo po ang ating special guest for this evening. So ayoko po yung may spoilers ulit no? Sinesave ko po yon. Ang gusto ko lang po introduce introduction po na sa ating special guest for this evening. Siya po ay current pastor po ng Tagalog congregation po dito po sa Central United Methodist Church at naku po, very youthful looking po, very energetic po ang kanyang datingan. So, eto na po. Let me introduce our special guest for this evening, Reverend Felipe Bautista Jr. Ayan. Kamusta naman po, Pastor Jojo? Ayan. Thank you, DJ Harry, for having me here at your program. It's a pleasure po. Good evening din po sa lahat ng ating mga tagapanood at sa lahat ng naaabot ng ministry na ito. Good evening. Yeah. Pastor Jojo, no, he is fondly called as Pastor Jojo. So, kilala po naming lahat siya as Pastor Jojo. Now, Pastor Jojo, how are you doing now na ikaw ay bagong pastor po na Tagalog service po dito po sa Central United Methodist Church. So ano po ang impressions mo ngayon sa oras na ito dito po sa church na to? Right now ako ay nasa panahon pa rin ng adjustment, no? Medyo katatapos lamang naming maglipat ng mga gamit sa bahay. At unti-unti nakaka-adapt doon sa mga iba't ibang aspeto ng ministry dito sa church. At exciting. At the same time ay prayerful. At sana'y gabayan kami ni Lord as we continue to minister in our church here at Central. Now, very well said, no, Pastor Jojo. Looking forward po, no, ikaw po ang pastor po ngayon sa Tagalog service. Yes. So, itong Tagalog service po dito po sa Central United Methodist Church, medyo maraming maraming attendees talaga yan, maraming members, no? And usually mga elders, no, pag Tagalog services na dito po sa Central United Methodist Church. Ano po yung let's say ako na lang po, ano po yung what are we looking forward po sa inyo po as a Pastor Jojo po? Ayan. Okay. Actually, malaking challenge ito para sa akin, no? Unang-una, Central Church is a big church. Yan. At marami din tayong membro doon pa lamang sa Tagalog worship service, Tagalog congregation. At kayo po ay in-invite ko rin, no? 8 a.m. Kapag araw ng linggo, no? Nag-uumpisa po yung ating pananambahan at malaki po yung challenge para sa akin kasi ang pinalitan ko po dito ay si Admin Rani, no? Kaya malaking challenge at malaking ministry, pero ang lahat naman ng bagay ay dinadala natin sa pananalangin sa Diyos para tayo gabayan, and together with our leaders, church leaders, at mga kasama sa ministries, naniniwala po ako na marami pang magagandang bagay ang mangyayari kapag tayo ay patuloy na humingi ng gabay sa Diyos at nagtulong-tulong. Yan, amen po, no? Ang ganda po ng sinabi ni Pastor Jojo. Now, Pastor Jojo, no, naisip ko lang po, no, nabanggit nyo nga po very challenging, no? Totoo po yan. Actually, kahit naman sa ampung church, no? Siyempre, sa period na ito, nag-a-adjust
ka pa lang, pati yung family nyo po. Well, talaga nandyan yung challenge, yung adjustment period, Yeah. yung mag-a-adapt ka, yung Totoo gano'n, yan. di ba? Now, Pastor, let's say in your own point of view, so nandito ka na ngayon sa Tagalog congregation. So ano po yung mga gusto nyo pong siguro mo meron ka naman pong game plan, no, na gusto nyo pong i-implement. So ano po yung mga plans nyo po ngayon sa Tagalog congregation or sa Tagalog service? Yeah. Although syempre nanggaling din ako sa isang church, actually sa mga iba pang mga churches in the past, no? Pero syempre ngayon dahil dito nga sa Central, gusto ko munang maramdaman kung ano yung present at existing ministries, at sa tulong din ng aming ministerial team at ni Pastor Lito na ating administrative pastor ngayon. Unti-unti doon ko nakikita yung kung papaano magpa-flourish yung mga ministries na siguro sa mga susunod na panahon ay mabubuo natin para lalong mapasigla ang ministry ng Tagalog Worship Service. And at the same time, syempre, ang gusto naman natin, lahat ng ating ministry is glorifying, no? Yes. Sa Diyos. Yes. At syempre, nakapagbibigay din ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao. Yan. Yan. Ayun nga, Pastor, no, bilang you are the shepherd, no, and we are the sheep, no, yung mga members. Ito yung talagang challenge sa lahat naman ng pastors, no. Yung how to yung paano ka makakakuha ng members, pero hindi naman yung nire-recruit mo lang. Yeah. Ang importante naman doon yung you win souls. Yun naman talaga ang goal natin lahat as Christians, na Yes. hindi lang as pastor. Maski ako, no, I'm not a pastor, pero as a Christian, yun ang goal ko, no, yung Tama. yung may tinatawag nga doon yung bring one, each one bring one, yung ganon. So yun yung biggest na ever since pa, challenge talaga yan sa lahat ng pastors, di ba? Ano po yung pwedeng nyo sabihin na baka meron kayong technique or plano na maka-win pa kayo ng bago members, especially po yung mga non-believers. Marami pa rin po hanggang ngayon. Actually, ito naman ay actually part na ng heritage natin bilang mga Methodist, no? Yan. Yung mga discipleship group, no? Kaya lang for quite a while ay parang hindi natin na-practice. Pero kapag binalikan natin yung time nila John Wesley, na siyang naging founder ng Methodism, nagsimula sila doon sa mga small group ministries. Yes. At sa tingin ko, mahalagang balikan natin yon. Mag-umpisa dito sa loob ng church, Yeah. and then eventually, ito ng mga madidevelop natin na disciple, na magiging discipler ang lalabas, at magiging katuwang natin para ibahagi yung mabuting balita ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos at yung kanyang kabutihan. Yun. At naniniwala ako, kapag na-capture natin yung ganitong vision, malaki yung magiging impact nito, no? Para tayo ay makatulong at maging kamanggagawa ng Diyos doon sa ginagawa niyang pagbabago dito sa sanlibutan. Yan. Very well said, very well said. Now, Pastor, no, naisip ko rin, yung method na ganyan, no, talagang, that is very effective. Totoo po yan sa tingin niyo po ba, kasi minsan po, may mga cases po na, yan, nakakapagsimula tayo, di ba? Pumapasok bagong members, no, bagong churchgoers. Tapos meron naman yung at the same time meron ding mga nawawala. Reality po 'yan, totoo po 'yan May mga nawawala. So sa tingin niyo po, ano po yung factor doon? Is there something
hindi ko naman gusto sabihin yung problem no? Yung word na problem. Factor po ba yun doon sa pastor or mismo sa members? Kasi minsan yung pastor hindi naman nagkukulang talaga yan eh. True. What about the members? Sa tingin niyo po? Yung mga ganon. Ako naman, syempre lahat naman tayo ay meron din naman mga kahinaan. Yeah. No? Pero ako naniniwala na kapag natuto tayong magmalasakit sa isa't isa, malaking bahagi na yon para maging matibay yung samahan. And when we say malasakit, kaya ating minsan ang tawag nila doon sa discipleship group, iba ang tawag care group. Care group. Oo. Kasi sa dami natin, halimbawa katulad dito Central, madami tayong miyembro. Yes. At kahit na gusto mo sakupin lahat, medyo mahihirapan. Kaya kailangan natin ng mga parang packet, small groups na magiging kanilang safe space, support group para din sa kanilang spiritual journey. Kaya po kapag na-develop natin yon, sa tingin ko hindi man natin maiiwasan yung mga aalis pero mababawasan. Saka tatandaan natin dahil tayo nasa heart of an urban city, talagang may mga pagkakataon na yung iba ay they come and go. Pero yung talagang ma-cover natin sa ministry na ito, sa tingin ko pagka napaloob doon sa mga ministries ng church katulad nito, yung mga small group ministries, naniniwala ako mas magiging matibay sila at magiging mahalaga din silang building block para ang church ay lalong lumago in the future. Sa tingin niyo, Pastor Jojo, let's say yung pag-start ulit ng Gaya Method, yung care group. So we have a group na dito yung sa Tagalog service, yung Buklod, Filipino Fellowship, Sunday School group. So existing or you will create a new group? Actually, part din yun. No? Hindi naman natin gagalawin yung mga existing. Siguro, dadagdagan lang natin. Yes. Dadagdagan lang natin. Tsaka, kasi magaganda na yung ministry nila. Yeah. And I appreciate na bawat congregation meron tayong Bible Study Sunday School. Yes. Maganda po ito, maganda to. At kailangan nating suportahan itong mga existing. Siguro, dadagdagan natin para mas maabot pa natin yung ibang hindi natin nako-cover. Yes. And at the same time, yung Buklod Filipino Fellowship, actually, halos ginagawa naman nila yun kasi very very organized yung group na yan At the same time, very active. Ang sisipag talaga yan pag sinabing Buklod, Tagalog Buklod Filipino Fellowship Sunday School Group, talaga mga masisipag talaga yan. At the same time, puro karamihan dyan, majority elders. No? Yung mga nasa tamang edad na. Now, Pastor, ito yung medyo naiisip ko kahit noon pa. What about yung mga young, let's say, yung mga youth and yung mga young professionals, especially young professionals, yan yung parang pinakamahirap itap diba? Yung young professionals na let's say, ma-match man lang nila yung numbers ng mga elders na active. I think mas makakaano sila may magagawa silang mas maganda kasi sila yung mas younger diba? Sila yung mas imaginative, diba? Sila yung mas dynamic, diba? Yung mga ganyan. Sa tingin nyo po, paano nyo po magagawa yun? Kasi ako po iniisip ko po yun Let's say sa Tagalog Buklod na lang, diba? Sa Buklod. Ang usually, ang mga young ones na lang talaga doon, actually, wala nang young ones Talagang medyo nasa tamang edad na lahat. Syempre, as time goes by, we are getting older, mga ganon. I think, kailangan may mga bata di ba? Dapat mas bata na may mga nandun din, na kahit mixed siya. Di ba? So, paano kaya ang pwede nating gawin dun, Pastor? Lahat ng age level nangangailangan ng support group. Yan. Kasi may kanya-kanyang pangangailangan bawat age level. And even in our spiritual journey,
may kanya-kanyang challenges kada age level, no. So siguro yung sa buklod ay mananatili siya, at kung lalo pa nating ma-enhance, mas lalong maganda. Ngayon doon sa mga sinasabi natin sa young adult at sa mga youth, siguro sisikapin nating mag-create din ng mga groups na sila naman yung i-cater, no. Ganon. Lahat kasi naniniwala tayo na lahat mahalaga, kahit nga ang mga bata ay mahalaga sa ministry ng Panginoon. Yan. Kaya sa tulong ng aming ministerial team, of course, ako hinahangaan ko yung leadership ni Pastor Lito, at saka yung kanyang pamamaraan na ang bawat gagawin ay consensus, at marami po ako natututunan sa kanya actually. Kaya sa tingin ko, sa tulong at gabay niya, at yung syempre yung mga naunang pastor dito sa akin, sila Pastor Jen at si Pastor Joey, ganon din po si Ate Medi, yan, ang ating diakonisa. Sa tingin ko, malaking bagay, no, kapag kami nagkatulong-tulungan, at itong mga iba pang mga age level group ay maabot din natin sa ganitong ministry ng discipleship group. Yan. Wow, ayan, no. Ayan yung natin, yung ma-expect natin sa ating bagong pastor po ng Tagalog Congregation, Tagalog Service dito po sa Central United Methodist Church, si Pastor Jojo. Now, Pastor, no, ito yung gusto kong itanong, this is a sort of a trivia lang naman, So, parang mamimili ka lang dito, syempre, as a pastor, iba't may kanya-kanya tayong personalities, di ba? So may mga pastor na yung talagang strong ang dating, di ba? Yung may mga pastors na malalakas ang boses, di ba? Yung may authority, may mga ganon. May mga pastors naman na tahimik lang, yung mga ganon. May mga pastors din na sporty, yung mga ganyan. Okay. Nasa music ministry, yung mga ganyan. Yung active sila, ganyan. Most of the time, mga younger pastors yon. Now, bilang si Pastor Jojo, so, are you the kind of pastor na passive, or are you the kind of pastor na yung fighting pastor? Yeah. Parang ang hirap ng tanong na yun. Pero ako kasi is more on being consensus, Yeah. no? Hindi naman ako passive, but hindi naman din ako fighting. Yeah. Oo. Talagang pinag-aaralan ko yung mga bagay-bagay. And then syempre, gusto ko rin i-share kung ano yung nasa isip ko. Yun lang naman. No? More on consensus din ako, type ng leader siguro kung may tutunin. Na tanong ko lang po, no, Pastor, no, kasi syempre, di ba, kahit sa ang churches naman, may mga yung issues maski sa outside, di ba? Mga current events na mga nababalitaan natin. Most of the time kasi, di ba, may mga, let's say, yung hindi tinatakel, di ba? Yung hindi sila nagsasalita about that specific issue, kung meron ba yung mga ganun, no? Pero merong iba naman talagang palaban, di ba? Yung mga lumalaban na ganun. Now, Pastor Jojo, sa tingin mo, yung sabi mo nga, so you're the type na balanced, no? Yung balance, yung kung saan yung yung sa tingin mo yung hindi ka yung siguro, correct me if I'm wrong, syempre yung hindi ka basta kung saan side ka, no? Basta yung binabalance mo na ayon sa iyong kung ano yung wisdom ng Panginoon na binibigay sa iyo. Pero yun nga, Pastor, no, sa panahon kasi natin ngayon, ang daming issues, no, na minsan tinatamaan yung yung religious or yung spiritual, no, natin. Pero bilang tayo, no,
wag na lang as Methodist as Christians, parang nagiging parang hinahayaan lang natin minsan yung mga ganyan mga issues. So ayoko na lang sabihin, Pastor, no, kung ano yung specific issue Okay. na yan kasi actually marami yan Pero I think nagigets mo rin, Yes. may idea ka kung ano man yun. May mga issues kasi na gano'n, no? Parang ang dami nating Christians, mga Kristiyano, pero parang tahimik lang tayo, no? Parang we just let them let it be. Yung mga ganun di ba? Sa tingin mo po ba is that always effective? Yung kailangan hayaan mo na lang kasi lagi natin sinasabi si Lord naman ang diyan ang bahala diyan. Alam naman ng Panginoon 'yan. The battle is not ours, di ba? Yung mga ganon. Kumbaga kay Lord 'yon. Kaya lang yung mga pastor, di ba, parang napapansin natin sa panahon natin ngayon, sa society natin ngayon, lalong parang lumalala siya. Di ba? Reality, no? Real talk lang po. Parang lumalala Is it because dahil hindi natin pinapatulan? Ganun ba yun? As Christians? Ganon. Sa tingin mo po? Alam, may narinig ako na isang preacher. Kasi siguro, sabihin na natin, may mga times na yung mga issue sa lipunan. Yeah. No? Ang sabi niya, karamihan sinasabi ng mga tao, dahil ito'y politika, dapat hindi pinapansin ng mga church people. Kasi magkahiwalay daw. Yeah. Ang sabi ng preacher, kung mahalaga yan sa tao, sa buhay ng tao, dapat bahagi yan ng ministry mo. Kaya kung anumang bagay ang nagkakaroon ng epekto sa buhay ng tao, dapat ina-address natin yon. At ang Bible is very rich, Yes. no? Sa wisdom para tayo gabayan. No? Kaya siguro hindi makatarungan on our part na kapag may mga issue na nakikita nating mali at lalo na taliwas doon sa itinuturo ng ating Panginoon, siguro dapat kumibo tayo. Yes. Dapat kumibo tayo. Not necessarily yung sumisigaw, pero yung action natin, yung participation natin, and even yung pamumuhay natin, no, dapat ginagawa natin yon. Meron tayong expression kung paano natin ipinamumuhay yung tama. Kasi yun ang calling natin. Yes. Yun ang calling natin. Sometimes, pwede tayong ma-misunderstood. Pero ang Panginoon din di ba? Na-misunderstood din siya. Dahil sa kanyang pagtindig sa totoo, kung ano yung tama. Kaya, dun sa part na yon, sa tingin ko, dapat ay matuto tayong magsalita. Yan. Not necessarily yung nakikipag-away ka, di ba? Yung gano'n, yung sumisigaw ka, no? Or by force, di ba? Yung mga gano'n. Lahat tayo, we should have, or hindi lang should, must have, is yung conviction. No? Conviction. Totoo po yan, no? Bilang Christians, no? Bilang Methodist, no? Basta Kristiyano ka, kailangan may conviction ka talaga, no? Na alam mo ng syempre alam naman natin kahit papano we are aware, no, yung mga nakasulat sa Biblia. At least diyan meron tayong alam na turo diyan. Imposible yung wala simple lang yun alam mo yung tama at mali. Ano yung nakakalugod sa Panginoon, di ba? Ano yung utos ng Panginoon? Ano yung dapat na gawin mo at hindi mo gawin? Di ba? Pero usually, pag ganun, parang natatakot tayo, no? Nahihiya tayo na, kasi baka sumamalob niya sa akin, itong mga taong to, mga ganun. Pero yun nga, yung nabanggit mo, no, Pastor Jojo, at ako yung sabi ko na rin, yung conviction na kahit sabihin, ma-misunderstood ka, no? You stood your ground, di ba? Kung yun yung ano mo yun yung root mo paninindigan mo, pero maganda yung way ni Pastor Jojo yung sa explanation niya. Hindi kailangang malakas ang boses, di ba? Yung gano'n. Kahit sa malumanay na way, di ba? Kaya
lahat tayo pwedeng maging isang Pastor Jojo sa pamamaraan ng ganong let's say meron tayong gusto i-correct, di ba? Kasi right din natin yan eh. Hindi naman tayo necessarily nakikialam ng buhay ng iba. Pero kasi alam natin yung alam natin yung utos ng Panginoon eh. Pag hinayaan natin yan, mga viewers, nagiging accessory na rin tayo. Yeah. We are liable, di ba? Tama po, Pastor Jojo, di ba? So kung i-ignorein mo lang yan, minsan kasama mo pa siguro sa bahay, hindi maganda yung ways niya. Ini-ignore mo. Samantalang ikaw, churchgoer ka. Sunday, every Sunday, nagsisimba ka. Kristiyano ka. Pero ini-ignore mo lang na meron ka palang kasama na iba yung ways. So, may pananagutan ka rin. Yeah. Di ba? Kaya how? Yun yung doon eh. Paano mo gagawin nyo? Yun nga, sa pamamagitan ng explain mo sa kanya, no? Ano yung nasa Biblia, ano yung utos ng Panginoon. And kung hindi man makinig yan ngayon, basta nabanggit mo yan eh. Ako naniniwala ako doon, Pastor Jojo eh, no? Naniniwala ako doon eh. Once na nabanggit mo na yan, yung mga ganyan, bahala na si Lord doon kung kailan niya kakalabitin yan. It can be right away, di ba? Or later on. Pero at least you've done your part. Pero hindi naman yung isang beses mo lang kinorek. Okay na yun. Yun nga eh. Responsibility, no? Yeah. Not just as a pastor eh. Halimbawa ako din eh. Responsibility ko rin yun as a Christian na if I have to correct this person na alam naman natin na dapat siyang i-correct para din sa ikabubuti niya. Di ba? I will do so. No? By the way, yung sinabi ko is that's my personality. Yeah, Kasi yung iba, may ibang paraan naman. Yes, opo. Pero ang mahalaga kasi doon, ang sinusundan natin ay yung aral ng Panginoon. Yeah. Kung ano yung tinuro niya sa atin. Yeah. Amen. So very inspiring po ang ating episode for this evening, no? Ating special guest po si Pastor Jojo Bautista. Yan. Pastor Jojo, no? Meron po ba kayong pwedeng maipapayo po sa ating mga viewers, no? Lalo-lalo po yung sa mga oras na ito na may mga pinagdadaanan. Let's say, may mga problema sila, whether great or small, maliit man to o malaki. Sa mga oras na ito, ano po yung pwede nyong maipayo sa kanila just to try to enlighten them, uplift them? Ang banal na kasulatan po ay mayaman. No? Sa lahat ng kwento at sa lahat ng katuruan na nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Minsan iniisip natin kung tayo ay nabuhay ng matagal na malayo sa Diyos. Okay, sabihin natin parang totally kinalimutan natin siya. Pero kung dumarating ka sa pagkakataon, kapatid, na kailangan mo ng katuwang, kailangan mo ng saklolo, that's the time, sa tingin ko mga kapatid, na kailangan nating lumapit sa Diyos. Lagi nating naririnig yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, for whoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Pero mga kapatid, tandaan natin yung John 3:17. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak hindi para tayo husgahan at mapahamak, kundi para tayo iligtas. Nakita niyo yung intention ni Lord? Yes. Hindi para magbaba ng judgment. Ang intention ng Diyos para tayo ay iligtas. Siguro tatanungin nyo, masama ako Qualified ba ako? Tatanggapin ba ako ng Diyos? Ang sabi sa banal na kasulatan, minahal na tayo ng Diyos kahit na nung tayo makasalanan pa. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil mabait tayo, dahil very good tayo. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil gumagawa tayo ng mabuting bagay. Kahit na nung tayo masama pa, minahal na tayo ng Diyos. Kaya po walang dahilan para hindi tayo tanggapin ng Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya.
Kaya mga kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, meron tayong Diyos laging nag-i-invite sa atin na lumapit sa Kanya at tayo makasumpong sa Kanya ng kapahingahan. Amen. Ayan, sa mga viewers natin ngayon, kung kayo man ay may pinagdadaanan sa oras na ito, na nakatune in po sa programang ito, I hope no na nabawasan po yung burden ninyo sa sinabi po ng ating pastor, ng ating guest for this evening, no. Very inspiring po. Thank you so much for that, no, Pastor Jojo. Napakaganda po nung sinabi niyo. Glory to God. Napakaganda. Kaya kapatid, no, mga viewers natin, cheer up, no. Lagi niyo tatandaan, may bukas pa, may pag-asa pa. Sabi nga ng Panginoon why worry? 'Di ba? Do not worry. Huwag tayo wag nating problemahin ang kahit anong bagay. At ito pa po, no, mga viewers natin, alisin po natin yung fear sa ating buhay. Kaya kailangan lagi lang po tayong positive, no? Kung tayo ay may pinagdadaanan ngayon, no? Mabigat man ito o magaan lang, smile lang po sa oras ito. Lagi po natin tatandaan, buhay po tayo, humihingi tayo, binigyan ulit tayo ng Panginoon ng araw. Kaya ka gumagalaw ngayon dahil binigyan ka ulit ng Panginoon ng buhay. Kaya gagamitin mo ulit ito para bukas, no? Kaya may pag-asa pa, no, kapatid, sa mga viewers natin. Again, thank you so much, Pastor Jojo. Thank no? you din for having me Very here. ganda ng sinabi niyo po. Very touching po 'yon. Again, maraming salamat po, Pastor Jojo, no, for being here with us. Now, napakaganda ng mga ibinahagi, no, ni Pastor Jojo sa ating mga viewers, especially sa akin, no. May natutunan pa rin ako. Lagi akong may natututunan. Glory to God. Sa lahat naman ng nagiging guests natin dito, lahat po tayo may natututunan. And again, thank you so much po doon, Pastor Jojo. Now, sa mga viewers natin, no, na-inspire po ba kayo? I'm sure. I can guarantee na-inspire kayo dahil ako na-inspire. So, napakahusay po ng ating pastor, no? Pero, hindi lang po siya pang pastor. Isa din po siyang singer. Ayan. Pero, abangan po natin yan next episode po dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Kaya stay tuned po ulit tayo. Again, Saturdays at 7 p.m. sa Facebook Live and sa YouTube po. Cross-posted po siya sa YouTube. Alright, so before we go, medyo nakakabitin pero meron pa naman po tayong part 2. Let us always be reminded that we are God's masterpiece. Ayon nga po sa Ephesians 2:10. Tayo po ay nilikha ng Panginoon. We are God's handiwork. So nilikha tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil nilikha niya lang ba tayo na gusto lang niya? Ganyan lang ba? Hindi po. Nilikha tayo ng Panginoon with a purpose, with a value, with a reason. At nilikha niya tayo ng dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya kaibigan, kapatid, no? Kung ikaw ay may pinagdadaanan, kung ang feeling mo sa sarili mo ay wala kang halaga, hindi po yun. Lagi niyo pong isipin na you are God's masterpiece, no? Nilikha ka ng Panginoon, kaya meron kang halaga, meron kang value, kaya kung ano may mga pinagdadaanan mo, ibigay mo lang po sa Panginoon and He will always be the answer for all your problems. And ito pa po, we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our homes. We can make a difference in our church. Ayan. We can make a difference in everywhere we go. Why? Dahil tayong lahat ay nasa Panginoon. Kaya wag tumayo po tayo, lumabas po tayo sa ating comfort zone. 'Di ba? Ihayag natin, i-spread po natin ang goodness ng Panginoon. Hindi po ito ini-schedule. Kung ngayon na po, mismo sa oras ito, gawin na po natin ito. 'Di ba? We can make a difference because we are all loved by the Lord. Amen. At ang pagmamahal ng Panginoon sa atin is unconditional. Kaya kung gaano niya tayo kamahal, mahalin din po natin ang ating Panginoon at
of course, yung kapwa po natin. Ayan. So, maraming salamat po ulit sa ating mga viewers. Nandito po ngayon sa bansang ito, Philippines. Yes. And of course, mga brothers sisters natin na OFWs, wherever you are, whatever the things that you are doing right now, keep safe po at maraming salamat po sa pag-tune in po dito po sa programang ito. See you again next Saturday, 7 p.m. Facebook Live and YouTube. So, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all. Amen.